Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Alam na ni Dr. RJ ang katotohanan na kung saan dito na nga ay nag-uusap sila ni Zoe at sinabi ni Zoe dito sa kanya na patawarin na ang kanyang mami at hindi pumayag si Dr. RJ Tanyag dahil marami na kasalanan si Moira sa kanya at lalong-lalo na ang pinakamasakit sa kanya na tinakasan pa siya ni Moira na kung saan pwede niya namang sabihin na si Lynette ang dahilan ng kanyang aksidenteng pagkatulak. Ay hindi nga ito naniniwala kay Moira lalong-lalo na dito kay Zoe kasi kahit na alam ni Zoe na mali ang kanyang ina ay kinakampihan pa rin ito. At dito din naman sinabi ni Zoe sa kanyang ama na pwede mo naman akong pagkatiwalaan pero hindi na talaga niya pwedeng pagkatiwalaan ang kanyang anak na si Zoe lalong-lalo na si Moira. Dito na nga tumawag si Dr. RJ Tanyag kay Annalyn na kung saan tuloy ang kaso kay Moira. At dito naman nag-uusap si Giselle at saka ang kanyang ama at sinabi niya dito na pwede niya nang kausapin si Ubeng. Pero atong papa ni Dr. RJ Tanyag ay nagsabi na hindi niya muna kakausapin si Ubeng kung hindi mapapalayas itong si Moira doon sa Apex Medical Center at mapapalayas sa buhay niya. Kasi galit na galit nga itong ama ni Dr. RJ Tanyag kay Moira dahil sa marami itong kasalanan sa kanya. At dito na nga si Moira ay pili talagang pumasok sa kanilang pamamahay at dito na nga siya sinabihan ni Dr. RJ na lumayas at hindi niya na pwedeng lumapit pa doon o pumunta doon at pinapalayas nga ni Dr. RJ Tanyag itong si Moira at ang kanyang kaibigan pero hindi nga at nagpipilit nga itong si Moira ang pumasok. Dito na nga si Moira ay iniwan na lang ni Dr. RJ Tanyag doon at umalis na lang sila ni Zoe. Nagpunta si Dr. RJ Tanyag sa Estridge Medical Center at dito niya na nasaksihan ang pag-uusap ni Dr. Lindon at saka ni Dr. Carlos Benitez kung saan nalaman niya dito na may relasyon pala si Moira at saka si Dr. Carlos Benitez noong unang panahon. Kaya dito na nagtaka si Dr. Carlos at sasabihin niya kaya dito kay Lynette. At si Lynette naman ay sumakay ng taxi papuntang bahay nila na kung saan ay pumara itong si Moira. Pagbaba nito ni Lynette ay nagulat si Lynette sa kanyang mga nakikita. Ito sana si Moira ay pupunta sa kanyang restaurant dahil sa wala na siyang kahit ano pa man kung saan ang baho-baho niya na at mukhang pulubi na siya. Abangan natin ang mga susunod pa na episode na ito, ang abot kamay na pangarap. Kung bago lang po kayo sa aking channel, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.